Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about it is dangerous to abuse God's patience. And our scripture is all about Habakkuk chapter 1 verse 12 to 13. NIV version. Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, you will never die. You, Lord, have appointed them to execute judgment. You, my rock, have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is, ito yung nagpapahayag ng kaguluhan ni Habakuk tungkol sa mga paraan ng Diyos sa pagpaparusa at paghatol. So, pinapakita dito ang pagkilala ni Habakuk na ang Diyos ay banal at hindi nakikitungo sa kasamaan. Ngunit, nagtatanong siya kung bakit hinahayaan ng Diyos na magpatuloy ang kasamaan at tila bagay hindi kumikilos upang itama ang mga mali. So, pinapakita ng talatang ito na ang hirap ng tao na maunawaan ang plano ng Diyos sa harap ng kasamaan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God does not tolerate evil. So, sa isang sabi, ang Diyos ay napakadalisay upang magpatawad o wawalang bahala sa kasalanan. So, ang kanyang kabanalan ay aatas na ang lahat ng kasamaan ay parusahan, hindi dahil siya ay maaaring makipagkompromiso sa kasamaan. So, second is God punishes evil with evil. So, sa verse na ito is pinapayagan ng Diyos ang mga masasamang bansa na mga masasama na magparusa sa mga mas mababa ang kasamaan. So, pinapakita dito ang ginagamit ng Diyos ang kasamaan upang itama at parusahan ang ibang kasamaan na sa huli ay nagtatapos sa pagkakawasak ng parehong kasamaan. So, last teaching is God ordained the defeat of evil. So, ang Diyos sa kanyang katalinuhan at kapangyarihan ay naitakda na ang pagkatalo ng kasamaan. So, kahit na tila hindi siya kumikilo, siya ay may perpektong plano upang talunin ang lahat ng kasamaan sa kanyang itinakdang panahon. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is do not tolerate evil. So, tulad ng Diyos na hindi nagtatagal sa harap ng kasamaan, tayo rin ay dapat maging matapang na manindigan laban dito. So, hindi tayo dapat maging malambot o maging kampante sa harap ng mali, kundi dapat nating ipahayag ang katwiran ng Diyos. Second is do not abuse God's patience. So, ang Diyos ay siyang tunay na matyaga, ngunit hindi ibig sabihin na ang kanyang pagtitiis ay walang hangganan. So, ang bawat pagkakataong binibigyan tayo ng Diyos ay dapat gamitin upang magsisi at magbago. Dahil dito, darating ang araw ng kanyang paghatol ay magaganap. So, last application is do not wait for God's discipline. So, sa halip na maghintay tayo ng parusa ng Diyos, dapat tayong agad na magbalik loob sa Kanya. Kasi ang disiplina ng Diyos ay mabigat, ngunit ito ay nagpapakita ng Kanyang pag-ibig at pagnanais na tayo ay magbalik sa Kanya at mabuhay ng matuwid. So, dadako na tayo sa ating last part, which is discussion. And our discussion is all about why it is dangerous to abuse God's patience. So, para sa akin, ang pag-aabuso kasi ng pasensya ng Diyos ay mapanganib dahil nga ito ay nagpapakita ng kawalan ng takot sa Kanya at kawalang galang sa Kanyang kabanalan. So, pero ang Diyos ay mapagbahal at matyaga. Hindi siya magpapabaya sa kasalanang magpakailanman. Ang Kanyang pagpapaliban ng hatol ay hindi ibig sabihin ng pagpapahayag o pagpayag, kundi isang pagkakataon para sa atin na magsisi. So, ang patuloy kasi na pag-abuso sa kanyang pasensya ay hahantong sa isang mas mabigat na paghatol kung saan ang mga hindi nagsisi ay makakaranas ng kanyang galit.